Day 91 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Today, isi-share na namin sa inyo kung magkano namin nabili yung lupang kinatatayuan ng bahay namin ngayon. Pero bago yon, kinagabihan, sabi ni wife, masyado na raw madumi ang ilong ko. May binili siyang panglinis online at sabi niya, effective daw. Kaya ayun, wala akong choice. Kinabukasan, habang gumagawa ako ng frugal coffee at tulog pa si wife, naalala ko kung gaano kahaba ang proseso bago namin nakuha ang lupa na ito. Ang totoo, hindi kami agad naghanap ng lupa. Nag-ipon muna kami at noong nalaman namin na kaya na naming bumili, saka lang kami nagsimulang maghanap. Marami kaming tinignan, pero sa huli, sa online marketplace pa kami nakahanap. Yung dating may-ari ng lupa, business owners pala sila. Nakabili sila ng mas malaking property na halos pareho lang ng lugar namin, kaya binenta nila yung lote nila. Syempre, bilang first-time buyers, kami noon ay sobrang kabado. Pero hindi kami nagmadali. Marami kaming verification na ginawa. Isa na doon, yung titulo. Nagtanong kami sa mga taong may alam ng tamang proseso at nag-research din kami sa internet. Isa sa pinakamahalaga naming natutunan, i-check muna yung title para siguradong malinis ang property at walang legal na problema. Pagkatapos noon, ito naman ang mga natatandaan naming ginawa. May ginawa na deed of absolute sale, tapos sinuggest ni wife na magbayad gamit ang manager's check para dumaan sa bangko at may malinaw na record ng transaction. Katapos, inasikaso ang mga taxes, transfer fees at iba pang fees na hindi na namin maalala talaga para mailipat ang title sa pangalan namin na hindi na namin kabisado ang lahat ng detalye ng buong proseso, kaya mahalaga may mapagtatanungan kayo na maalam talaga dito. Kaya hindi lang pala presyo ng lupa ang dapat paghandaan. May mga additional expenses din sa buong proseso. At ngayon, bago namin sabihin ang total na presyo, ito muna ang details ng lupa namin. 47 square meters lang pala ang lote namin, maliit man, pero masasabi naming nasa disente namang subdivision siya. Hindi man mismo sa city, pero halos borderline na namin ng Metro Manila. At ang kabuuang halaga ng binayaran namin ay nasa humigit kumulang 1,008,000 pesos. Kasama na dun lahat-lahat ng binayaran namin. Doon talaga namin na-realize na kahit nagsimula lang kami sa maliit dati, posible palang maabot ang ganitong goal. Basta tuloy-tuloy ang pag-iipon, pagbabudget at pagiging consistent. Samahan mo na rin ang mga skills na magpapataas sa income mo. Kaya sa content namin, lahat ng mga natututunan at naranasan namin, gusto naming i-share sa inyo para sana, balang araw, kayo naman ang makakapagkwento ng sarili nyong journey at para din sa next generation ng mga Filipino na ma-inspire sila na kailangan magsipag, tumiskarte at mag-aral mabuti din para maabot ang mga ganitong goal. At soon, pag-uusapan naman natin kung magkano namin na ipatayo ang bahay. Siguro iipunin lang namin ang mga detalye para ma-share namin sa inyo ng mabuti. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 91 pa lang, tuloy-tuloy na to. Today, RTO si wife, kaya ikikwento namin sa inyo kung paano naging frugal ang araw naming dalawa at tignan natin kung magkano talaga ang naging gastos namin ngayong araw. Day 92 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Maaga siyang naghanda para sa office, nagbaon ng pagkain, inayos ang mga gamit at syempre naghanda na rin ng sarili. Unang gastos namin, niloadan ko siya ng 35 pesos para may internet siya buong araw. At pangalawang frugal habit namin, dahil available naman ako, hinatid ko na siya sa sakayan. Kaya ang naging pamasahe niya papuntang office ay 20 pesos sa train at 50 pesos sa motorcycle. At habang papunta siya sa office at ako naman pauwi, sa side ko naman bilang husband, umuwi lang ako sa bahay. Nag-asikaso ng mga kailangang gawin at nag-edit ng videos para sa content natin. At dahil wala naman akong lakad, wala na ring dahilan para gumastos sa labas. Nandito rin naman ang isa sa favorite hobbies ko, ang mag-workout. Tara, isang malupit na workout video muna tayo.
Pagkatapos niyan, kumain ako ng masarap na pagkain na ni-ready na rin ni wife bago pa siya umalis. Ito nga pala yung mga ginrocery namin nung last weekend pa. Tapos nung gabi, nakatulog muna ako. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil malapit na raw siyang umuwi. Buti na lang, grab car ang sinakyan niya pa uwi at libre yon ng company nila. So far, 105 pesos ang gastos namin buong araw. Pag uwi ni wife, sabi niya, miss na miss niya raw ako. At dahil may food allowance sila tuwing RTO, inuwi niya yung pagkain para dito na lang kami sa bahay kumain. Kaya pala ang laki ng bag niya pag alis kanina. May plano na pala siya. Kalahati lang nga ang kinain namin para may pagkain pa uli kami kinabukasan. At nakwento niya, may 80 pesos lang siyang dinagdag dahil sumobra yung order niya sa company food allowance. Kaya ang total expenses namin today ay 185 pesos lang. Kaya na-realize namin na ang goal namin ay hindi maging sobrang tipid. Ang goal lang namin ay maging wise sa perang dumadaan sa amin. Gastusin lang ang kailangan, planuhin lang ang wants, at matutong maging grateful sa simpleng araw na magkasama kami. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 92 pa lang, tuloy-tuloy na to. Meron ka bang 1,000 pesos? O baka naman 500 pesos? O sige na nga, babaan pa natin 300 pesos na lang. Day 93 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Uulitin ko, meron ka bang 300 pesos tapos gusto nyo mag-date? Yung sa bahay lang, simple. Pero yung sweet, pero gusto nyo pa rin maramdaman na special yung date nyo. Tara, tignan natin kung ano ang magagawa ng 300 pesos. At oo nga pala, ngayon magpipizza date kami. Ginamit namin ang paborito naming thin crust gamit ang mga tortilla. Tapos nilagyan ng lean ground beef para hindi masyadong mamantika. May mushrooms, konting tomato sauce at tomato paste. Mozzarella cheese para sa satisfying na cheese pool. Dinagdagan pa ni wife ng quick melt cheese para yummy kada kagat. Tapos pepperoni at bell pepper para mas flavorful. At ito ang pinaka-convenient. Wax paper lang at air fryer ang ginamit namin panluto. Mga 4 minutes lang o 6 minutes kung gusto nyo ng mas crunchy na crust. At ayan na, dalawang magkaibang flavor ng pizza ang nagawa namin. Honestly, pakiramdam namin parang nasa restaurant na kami. At ang total, 298 pesos lang. At ito ang kabuoang ingredients at mga presyo nito. Sa totoo lang, pwede pa ngang umabot ng 3 pizza kung hindi masyadong overloaded ang toppings. Pero dahil date namin ito, syempre ginawa na naming extra special. Minsan hindi naman kailangan ng mamahaling restaurant para maging memorable ang date. Ang mahalaga, yung oras, tawanan, at bonding na binubuo nyong dalawa. At kung nagustuhan nyo ang content namin, please like, follow at share nyo naman ito para mas marami pa tayong matulungan na maging wise sa pera. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 93 pa lang, tuloy-tuloy na to. Baka siguro kaya hindi ka pa binibigyan ng bahay, hindi dahil ayaw ibigay sa'yo, kundi dahil may mga bagay pang kailangan ihanda. Baka kasi sa kalinisan pa lang, nahihirapan ka ng alagaan ang meron ka ngayon. Baka sa relasyon, may mga sugat at tampuhan pang kailangang ayusin. O baka naman sa pera, hindi pa nabubuo ang disiplina para pangalagaan ang biyayang darating. Kasi ang bahay, di lang 4 na pader at bubong ang meron yan. Hindi lang simbolo na may naabot ka na sa buhay. Minsan isa rin itong refleksyon ng taong unti-unti mong binubuo. Yung marunong maging responsable sa maliliit na bagay. Marunong mag-ingat sa perang ipinagkatiwala sa kanya. Marunong magmahal at magpahalaga sa mga taong kasama niya. At marunong magpasalamat sa kung anong meron siya ngayon habang hinihintay ang susunod na biyaya. Hindi namin sinasabing ito ang dahilan ng lahat, pero naniniwala kami na habang hinihintay natin ang mga pangarap natin, inaayos din tayo ng proseso. Kaya kung pangarap mo rin ang magkaroon ng sariling bahay, simulan mo muna sa pag-aalaga ng mga bagay na nasa kamay mo ngayon dahil ang taong tapat sa maliit, mas handang pagkatiwalaan ng mas malaki. Kaya kung pakiramdam mo mabagal ang takbo ng buhay, huwag mong isipin na nahuhuli ka na. Bawat araw na pinipili mong maging responsable, bawat pisong iniipon, bawat tamang desisyon, may bunga rin. Hindi man ngayon, darating din ang araw na lilingon ka at mapapangiti ka na lang sa lahat ng sakripisyong pinagdaanan mo dahil ang mga pangarap na binubuo ng may disiplina, kadalasan sila rin ang pinakamatibay. Kaya,
samahan nyo kami sa journey na to. Day 94 pa lang, tuloy-tuloy na to. Bawat binibili mo, oras mo yan. Bawat binibili mo, pawis mo yan. Bawat binibili mo, effort mo yan. At bawat binibili mo, may kapalit na oras na hindi mo na maibabalik. Kaya bago namin ilagay sa cart ang isang item, madalas tinatanong muna namin ang sarili namin. Kailangan ba talaga to? May purpose ba talaga to? Magagamit ba talaga namin? O gusto lang namin ito sa ngayon? Hindi ibig sabihin na bawal bumili ng gusto mo. Ang ibig sabihin lang, sana bawat bili natin ay pinag-iisipan dahil ang bawat tamang desisyon sa maliliit na gastos, unting-unting nagiging malaking ipon sa paglipas ng panahon. At gusto rin naming sabihin, hindi namin pinipilit na ganito rin ang bilin nyo. Magkakaiba tayo ng lifestyle, priorities, budget at sitwasyon sa buhay. Ang gusto lang namin i-share ay isang mindset na hindi lahat ng kaya mong bilhin, kailangan mong bilhin. Kapag natutunan nating maging wise sa maliliit na gastos, mas magiging madali ring maging wise sa malalaking desisyon sa pera. Kapag natutunan nating maging wise sa maliliit na gastos, mas magiging wise din tayo sa malalaking desisyon sa buhay. Kaya dapat unti-unti lang, isang tamang desisyon bawat araw. At magugulat ka na lang na nadidisiplina mo na pala ang sarili mo pagdating sa finances. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 95 pa lang, tuloy-tuloy na to. Magkano ang tingin namin na deserve na minimum wage ng isang Pilipino? Day 96 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Para sa amin bilang matagal nang nagbabudget at patuloy na nag-aaral tungkol sa finances, ito ang isa sa mga tanong na lagi naming naiisip. Una sa lahat, ang pagiging minimum wage earner ay hindi dapat tinitignan ng mababa. Sa kabaligtaran, dapat itong maging simula ng mas maraming oportunidad para matuto, mag-grow at unti-unting tumaas ang kita. Sa Metro Manila ngayong 2026, ang minimum wage ng isang non-agriculture worker ay nasa 780 pesos kada araw. Halos 20,000 pesos kada buwan kung 26 working days ang basihan. Pero alam naman natin ang realidad. Mas mataas na ang presyo ng pagkain, pamasahe, gasolina, utilities at iba pang pangunahing pangangailangan. At mas lalo itong nararamdaman kapag may asawa ka na o may pamilya ka nang binubuhay. Kaya kung kami ang tatanungin, sa tingin namin, deserve ng isang Pilipino ang isang minimum wage na nasa 40,000 pesos kada buwan. 6 days a week ang trabaho, katumbas yun ng humigit kumulang 1,500 pesos. Halos doble ito kumpara sa minimum wage ngayon. Pero bakit ito yung naisip namin na deserve ng bawat Pilipino? Dahil para sa amin, kapag nagtatrabaho ka ng buong oras, dapat may pagkakataon kang maging independent, mabuhay ng may dignidad, at makapagtaguyod ng simpleng pamilya. Di man lahat ay sasang-ayon sa amin, pero ito ang personal naming pananaw bilang mag-asawa. Sana dumating ang araw na ang minimum wage ay hindi lang minimum sa pangalan, kundi sapat para sa disenteng pamumuhay. Kung dumating man ang araw na iyon, sana mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong mag-ipon, mag-invest at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Dahil para sa amin, ang minimum wage ay hindi dapat kulang, kundi ang minimum wage ay dapat ginagawang sapat. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 96 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 97 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Bilang lalaki at asawa, tignan natin kung magkano ang ideal na ipon bago ka mag-asawa based sa current situation dito sa Pilipinas. Unang-una, hindi ko ito sinasabi dahil ito ang personal naming standard. Ito lang ang nakita namin na practical pagdating sa financial baseline para sa mga lalaking gustong magsimula ng pag-aasawa ng mas handa. Bago natin sabihin ang total, ito muna ang breakdown. Una, ang kasal. Siguraduhin nyo munang pareho kayong agree kung magkano ang budget. Sa mga current prices ngayon, ang simpleng kasal na may program at iilang bisita ay kadalasang nasa 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Based sa research, ito yung nakikita naming standard.
at hindi masyadong magarbo at hindi rin masyadong simple. By the way, kung gusto nyo ring malaman kung magkano ang naging gastos namin ng wedding namin noong 2025, comment nyo lang sa comment section at gagawan namin ng breakdown yung expenses namin ng wedding. At punta tayo sa pangalawa, yung emergency fund. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa inyong dalawa. Dahil nga may plano kang asawahin siya, ang standard, dapat at least 3 months emergency fund ang nakahanda sa inyong dalawa. Halimbawa, nung single ka, ang monthly expenses mo ay 20,000 at ganun din yung mapapangasawa mo. Ibig sabihin, 40,000 kada buwan. I-times mo sa 3, kailangan mo ng 120,000 para ikaw ay mas handa. So alam na natin ang presyo ng kasal at ng emergency fund. Ang pangatlo naman, ang pinakamahalaga. Dahil ang standard ng mag-asawa after ng kasal at may emergency fund, sila na ay bubukod. Ang standard na setup ngayon based sa research, maraming bahay ang nagsisimula sa humigit kumulang 3 million pesos. Standard na mas handa ka ay meron kang 20% down payment. Kaya 20% ng 3 million ay 600,000 pesos. Kung kukumputin natin itong tatlong ito, ang total ay humigit kumulang 1,020,000 pesos. Siyempre, hindi ibig sabihin kailangan mo maabot agad ang halagang ito bago ka magpakasal. Marami sa mga bagay na yan ay pwede niyong pagsikapan bilang mag-asawa. Pero kung pag-uusapan ang isang mas handang simula, ito ang nakikita naming magandang standard at magandang financial target. Dahil ito rin yung gusto kong iwan sa mga lalaking nanonood. Ang magiging wife mo o pinopursue mo, hindi lang siya basta partner sa buhay. Regalo siya ng ating Panginoon. Kaya hindi lang sapat na mahal mo siya sa salita. Kailangan mo rin siyang pagsikapan, protektahan at paghandaan. Hindi man maging perfect ang simula nyo, gawin mo ang lahat ng kaya mo para mabigyan siya ng maayos at panatag na buhay. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang nararamdaman, pinaghahandaan at pinapanindigan. At isa pa na nakakatawa pero totoo, ang mga asawa natin tinatandaan kung ano yung sinabi mo sa kanya sa altar. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 97 pa lang, tuloy-tuloy na to. May isang pagkakamali kaming ginawa noon at doon namin unting-unting nalaman kung sino talaga ang mapagkakatiwalaan pagdating sa pera. Day 98 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Sanyuliwed. Sa journey namin sa finances, sa pag-abot ng 1 million savings, napansin namin na may mga traits talaga na kapag nakita namin sa isang tao, nagiging mas maingat kami pagdating sa pera. Una, yung hindi nagbabayad ng utang sa napagkasundo ang oras. Malaking bagay para sa amin ang trust at commitment. Kapag hindi natutupad ang simpleng usapan, mahirap nang magtiwala sa mas malalaking bagay. Pangalawa, yung taong ungrateful. Yung minsay nabigyan mo na pero puro kulang pa rin ang nakikita. Mahirap kasi kapag hindi marunong magpasalamat sa meron. Madalas hindi rin marunong magpahalaga sa pinagkatiwala sa kanya. Pangatlo naman, yung taong tamad. Maraming may talento at skills pero kung walang consistency at sipag, mahirap yan pagkatiwalaan dahil madalas hindi nila ginagawa yung kanilang responsibilidad. Pang-apat, yung puro pangako at salita pero walang gawa. Mas gusto namin ng taong hindi masyado masalita pero kumikilos kaysa naman puro salita pero walang resulta. At panghuli, at ito ang pinakamahalaga, yung mga taong pera lang ang habol sa lahat ng ginagawa. Maganda ang kumita, lahat naman tayo agree dyan. Pero mas maganda kung ang trabaho o negosyo mo ay may layuning magbigay ng value, mag-improve at makatulong sa iba. Dahil para sa amin, ang pera o kita ay byproduct na lang yan na mga ginagawa mo para makatulong sa iba. Kaya para sa amin, mas mahalaga talaga ang karakter kaysa sa pera. Kasi ang pera pwedeng maubos. Pero ang magandang ugali, trust at integridad, iyan ang mas nakikita ng iba at tumatagal panghabang buhay. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 98 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 99 na pala,
Kaya sasagutin na namin kung magkano ba talaga ang nagastos namin sa bahay. Day 99 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Since nung day 91 nalaman nyo kung magkano ang lupa namin, ito naman ang kwento ng pagpapagawa namin ng bahay. Bago natin isa-isahin, gusto lang namin sabihin na itong bahay ay pasok lang sa budget namin. Hindi man siya perfect, pero ang importante para sa amin, bago kami tumira dito, nabayaran namin ito ng buo. Wala kaming utang. Unahin natin yung mga hindi agad nakikita. Yung government fees sa developer at iba pang requirements tulad ng Meralco, tubig at iba pang processing fees. Halos 145,000 pesos ang inabot namin dito. After nito, unti-unti na naming pinapagawa ang bahay. Ang finish pala ng bahay namin ay nasa standard house. Ito kasi yung kaya ng budget namin. Tapos yung taas, yung second floor, naka-concrete slab. Parang rooftop na pwede naming lagyan ng kwarto, ng sala, at ng CR in the future. By the way, nag-upgrade rin kami ng PVC ceiling sa buong bahay. Maganda kasi ito sa itsura ng bahay at feel namin mas magandang materyales ito. Nilagay nga namin ito sa sala, sa kusina, sa CR, sa kwarto at pati na rin dun sa maliit na space sa taas. At ito ang hindi alam ng iba. Ang dami naming pinalagay na electrical outlets para mas convenient. May nakaabang na electrical outlet sa kusina, sa sala, at may nakaabang din na maraming outlet sa aircon, sa heater ng CR, at sa iba pang mga parte ng bahay. At syempre, dagdag cost din yun sa bahay. At may nagtatanong din kung bakit hindi pa namin pinatayo agad ang second floor. Ikli lang ang sagot. Starter house lang talaga kasi ang goal namin noon. Gusto namin pagkatapos ng kasal, may sarili na kaming bahay at wala kaming utang. In-apply pa rin namin yung pagbabudget namin kahit sa mga lalaking purchases. At alam din namin na malaking gastos din ang gagawin naming wedding na isi-share namin sa inyo soon. Kaya hindi namin pinilit ang hindi pa kaya ng budget. At oo, alam namin na pwede naman kami umutang kahit onte. Pero sabi ko kay wife, mas magandang simulan natin ang married life natin kapag wala talaga tayong utang. Kaya ang total na presyo ng pagpapagawa ng bahay ay nasa 1.6 million pesos. Pero hindi pa doon nagtatapos. Maliban sa fees at pagpapagawa ng bahay, nagpagawa pa kami ng grills, gate, mga poste, mga additional bubong, at iba pang additional works na umabot ng 175,000 pesos. Tapos pinili rin nga namin mag-upgrade ng mga toilet, shower, mga iba pang fixtures na umabot na humigit kumulang 30,000 pesos. Kaya ang total na cost ng lahat-lahat ay nasa 1.95 million. Excluded ang lupa dito na nabanggit nga namin nung day 91. At take note lang, 2024 pa ang presyo nito. Alam nating tumaas na ang presyo ng materyales, labor, at iba pang fees ngayon. Kaya huwag itong gawing eksaktong basihan kung magpapagawa kayo ng bahay. Lalo na dito sa location namin na malapit talaga sa Metro Manila. Ang lesson today, hindi namin ito sinasabi para magyabang. Shinare namin ito para ipakita na kahit ordinaryong Pilipino, lower class man o middle class ang pinanggalingan, posible ring magkaroon ng sariling bahay. Hindi man pare-pareho ang timeline natin, hindi man pare-pareho ang income natin. Basta tuloy-tuloy kang naghahanda, nag-iipon at nagiging wise sa pera. At syempre mahalaga yung mga sacrifices din natin sa buhay. Yung learning to say no sa mga hindi muna pwedeng bilhin. Kaya sabi nga namin, unti-unti ka ring makakarating sa goal mo. Marami lang talagang mahihirap na proseso. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 99 pa lang, tuloy-tuloy na to. 100 days na pala at marami tayong pag-uusapan today. Day 100 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Pero bago yan, naglinis nga si wife at nakita niya na may bill na ng tubig. Para bang executive na magre-report sa CEO. At nakita ko na ang bill. Naging seryoso, natawa, at umiyak. Dahil tumaas na naman ang singilan ng tubig sa village namin. Pero today, panoorin nyo at may dalawang bagay tayong pag-uusapan. Una, yung extended details about sa bahay namin. Pangalawa, yung mahalaga. Ano ba ang opinion naming mag-asawa? Kung ano ba ang mas maganda? Mag-rent o bumili ng bahay? Tara! Itong rooftop guys, may maliit na pero naging tambakan namin. May maliit na space sana. Tapos ito, pinalagyan ko na lang ng extra gate. Hanggang ginawa na nga yung paraan para hindi umanggi sa pinto. Bumili kami yun sa Shopee.
Actually, malaking tulong yan. Kaya, ayun, nakalimutan ko pala. Pwede ko ilagay sa link yan sa comment section kung gusto nyo. Papa-install nyo lang siguro sa marunong. Yung mga marunong mag-drill ng mga pader. Tapos ito, kaya itong yung gilid nito, kaya siya mas mataas. Rule to dun sa municipal namin na pag yung gilid, bawal mo siya gawing 1 meter lang. So, alam ko lang 1.8 to eh. So, medyo ka-height ko. Pwede mo siya gawing 1 meter. Itong setback. Pero ito, 1.8 din. Tsaka, ito 1 meter lang din. Kasi ito, yan. Ito yung small space. Pero actually, daanan lang talaga siya ng hagdan para may bubong yung hagdan. And dito, pa namin sure kung anong plano dito eh. Pero nakaabang ng CR. And then, pwede natin gawing sala, kwarto, or ano man. Pero tingnan natin sa mga susunod na kabanata. Si wife kasi ngayon ay nag-work. Ako tapos na yung trabaho. Yung iba dito, magaganda na yun eh. Kapag break time din, no? Busy ako. Na-explain ko yung ano yung bakit ito mataas, kasi ito mababa. Kasi 'di ba, kala namin yung design ng gusto namin, yun na yun. May mga constraints at rules pala ang National Building Code. And sinusunod naman natin yun as much as possible. Kasi ito, pinalagyan ko ng ilaw tsaka saksakan na may cover para soon, 'di ba? Hindi na mahirapan yung gagawa dito. Pero yun nga sinasabi ko, mga bahay dito, ang tataas talaga. Yan. So, syempre, hindi para mainggit, para ma-inspire din kami. Oh, taas na bahay niya. Soon. Sa kanila, pataas ating palapad na lang. Palapad, no? Mga agaw kami ng lupa ng iba. Kare. Lupa to ng ng pahiram sa amin ng kuryente nung nag-start pa lang kami. Kaya nagpapasalamat kami kay sir na may-ari nito. Magaling siya magtanim. Dito, tambay lang kami minsan. Masarap dito pag hapon. So, madalas, busy siya pag hapon. Ako eh. So, yan. Ito naman guys, ang magiging problema kapag nagstay ng matagal yung roof deck nyo. Kailangan siya ma-maintain. Kasi pag once na nag-deteriorate na yung kulay gray na nakikita nyo, yung waterproofing, syempre, tutulo na yung ibang part sa ilalim. So, ang bahay, hindi rin siya, parang flex lang or kapag malaki mo lang sa social media. Ito ay isang, hindi ko masasabing yan. Ito ay isang responsibilidad. Hindi mo siya masasabing investment kasi tinitirahan mo siya. So, maganda siya. Take mo siya as responsibility, tapos security, syempre, may bahay kayo. Asset na din kasi pinapangalagaan mo. And, ano pa ba? Ang magandang words of wisdom. Lang words of wisdom, puro words lang. Anong words? Anong words na Ha? Hindi ako ma-words, ma-action ako. Ang ganda. Hindi, kaya talaga na ito hindi pinasecond floor kasi, may gusto namin ng scenery. Ito, tatanungin kita. Ito ang topic eh. Hindi ko alam kung i-upload ko pa itong topic na ito. Pero, may mga, kasi, controversial topic na rent versus bumili ng bahay. Anong take mo doon? Bumili ng bahay. Dalawa kasi yan, di ba? Cash or mortgage. Kung bibili ng bahay. Kung rent naman, rent lang talaga. Rent na nga, hindi rent to own. Kung sa akin ang tatanong, mas gusto ko bumili ng bahay. Mas prefer ko yung bumili ng bahay. Cash or mortgage. Bakit? Kasi ngayon, marami namang trabaho, opportunity na pwede kang kumita ng bang pinalo-loan ngayon? 30,000? Monthly na salary? Pinapayagan na? Oo. Siguro ganon. Marami opportunity na pwede kang kumita ng value na pwede mong pambayad doon. Either paunti-unti or ikunin mo. So, kung di mo pa naipon yun, ako personality ko ganon. Kung di ko pa siya makash or hindi ako makapag-down ng malaki, 50 to 80% hindi ko siya mabili.
ibig sabihin, hindi ko siya para sa akin. Kumbaga, Parang ganon ipon more pa. Oo, ipon more pa. Kunyari lang, kung may 1 million na property, kunyari lang, 1 million pa eh. Kasi most likely, province na yun eh. Oo. May 500,000 ka dapat. Dapat may 500,000 ako. Kung bibili ako ng ganon. Hindi may burden pa din, pero hindi sobrang laki ng burden. Bakit naman hindi mo preferred yung rent? Una kasi, Philippines naman ang pinag-uusapan to. sa Pilipinas, hindi ko magiging asset yung yung bahay na tinitirahan ko. Todo, kailangan naman ng shelter, pero hindi ko siya magiging asset. Mungupahan ka lang eh. Parang Yung sa take mo. akin, yun ang take ko. Tsaka yung responsibility mo, dun sa tinitirahan mo, hindi mo masyadong pangangalagaan yung bahay mo. Kung paano mo ituring yung sarili mong bahay, no binili mo ng sarili mong pera. Pero kung sakali naman na kailangan na talaga, sa akin kasi parang yun na talaga yung pinaka-list na na sitwasyon. Kung kailangan ko ng mag-asawa at hindi pa talaga kaya, rent talaga. Pero kung hindi pa naman, mag-iipon talaga ako. Kaya nga dapat mas maaga nag-iipon ka na. Dapat mas maaga alam mo na kung paano mag-manage ng finances mo. Kasi, syempre, may mga goals ka din naman sa buhay mo eh. Sa akin naman, kung first 3 to 5 years kayo, kunyari mag-asawa to eh. Madalas kasi sa Pilipinas, talagang naghanap ng ibang place pag mag-asawa na. Diba? Hindi naman tayo madalas katulad ng ibang western countries na nagiging independent na, kunyari, single pa lang. Pero may mga ganun na. Pero sa akin, 3 to 5 years, okay ang mag-rent. Kasi short term siya. Pero pag nakita naman talaga natin yung data in the long term, hindi bumababa ang property. Lalo na pag malapit siya sa offices, sa palengke, sa school. So at the long term, bahay talaga yung pipiliin ko. And meron akong pag mortgage eh. Syempre tayo, nakash natin bahay, which is blessing yun ni Lord. Pero yung iba naman, syempre iba yung situation. Sa akin maganda lang sana pag nakapag-loan sila ng bahay. Ang goal nila mag-asawa, less than 15 years, mabayaran na nila yung bahay. Kasi once na nag-20 plus, nag-30 years yung mortgage mo, masakit eh. Hindi, kung i-compute nyo yung interest pa lang, ng pag-ibig man or bank loan yan sobrang sakit. Parang tumitriple, dumodoble yung price ng bahay. So, imbis na nagiging asset mo siya, nagiging pantay lang yung binayaran mo sa naging value ng bahay mo. So, parang naghintay ka lang ng oras. So, kaya marami ding nagsasabi talaga mga finance guru or finance professional na huwag ka daw mag-mortgage, mag-rent ka na lang. Yun yung mini-min nila eh. Kasi madalas na nagre-rent sa atin 30 years, 25 years. So, talo ka talaga. So, parang ganun din, nag-rent ka na lang sana. Oo. Ang kaibahan lang kasi niya, sa akin naman. Sa'yo, Ang kaibahan lang naman kasi niya, kung nag-rent ka, sa bagay, may kukuha din sa'yo. Kasi pag nag-rent ka, ibig sabihin may ibang nagmamayari ng bahay mo. Paano kung paalisin ka ng may-ari? Dahil nagre-rent ka lang sa kanya, power niya yon. So, ikaw, dahil nagre-rent ka lang, mapipilitan ka maghanap ng iba or kung may mahanap ka. Kasi ang hirap maghanap ng ng maayos, di ba? Maayos na place. Maayos na place, na Yun yung sinasabi kong financial security pag may bahay ka naman. May advantage at disadvantage talaga. And ang isa pa doon, ang naisip ko naman, sinasabi na disadvantage daw ang mortgage na matagal. Kasi nga, what if nagkasakit ka, hindi ka naman forever 20s or 30s, what if ika-20th year mo, 25 years yung mortgage mo, ika-20th year mo, nagkasakit si husband or si wife, tapos hindi nyo na kaya pala bayaran. So, parang sayang na sayang. Pwedeng hatakin lang. Parang sayang lang yung pinaghirapan mo, parang gano'n. Kaya ang maganda talaga, pag nag-mortgage kayo, which is maraming Pilipino nag-mortgage, hindi yun masama. Maganda doon is bayaran nyo. Kung may extra kayo, bayaran nyo agad yung principal. And yun. Yun yung take ko. So, diba? Magkaiba kami ng take, pero napag-uusapan. Maayos. May day 99 naman ng nakapost, diba? Yun. This is our first property. Hindi kami, mayaman. This is our first but not the last. So, yan. Amen. Pag may supportive ka talagang wife, yun talaga ang goal. Bye-bye!